Hello po sa ating lahat. Good morning, Buenos Dias, magandang araw. Okay. After quite some time, muli nandito tayo para magbigay ng komento. Kasi nakikita natin na talagang marami na naman yung issue na dapat bigyan natin ng komento. Yung lagi ko ang sinasabi, in a democratic system, dapat ang mga mamayan ay magbibigay ng kanilang kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang idea, kanya-kanyang perspective ukol sa mga nangyayari. Ano? Okay. No doubt, ang Senate ay gustong di matuloy yung impeachment trial laban dito sa ating Vice President. Maliwanag na, noong una, itong si Senate President, as if he appeared neutral, bagamat may mga delay na talagang nagpapatunay ngayon na yung mga delay pala ay ang ibig sabihin yun, ayaw niyang matuloy yung impeachment trial dito sa ating Vice President. So may mga nakikita nating rason dyan, Although ang pinaka-kwan dyan, ang pinaka-sure ay pinoprotektahan niya yung kanyang political self-interest. Okay, bakit na sabi natin ito? Kasi nakita niya after the midterm election na marami pala silang pro-Duterte senators. Mas nadagdagan kisa noong itong present composition ng Senate natin. Bagamat sa ngayon, siyempre, hindi pa effective yung panunungkulan ng mga itong newly elected o kaya newly re-elected senators natin. Ngunit, in totality, marami yung mga pro-Duterte. Nakakalungkot nga. In fact, nalulungkot tayo with the turnout ng mga new set of Senate natin. But then, sinasabi ko nga, yan ang kagustuhan ng karamihang Pilipino, so be it. Okay. Ngayon, going back doon sa logic, nakikita nating logic nitong si Chis Escudero. Para niyang nililigawan yung mga bagong elected at bagong re-elected na Senate, re-elected na senators. Why? Kasi gusto niyang ma-retain yung kanyang position as the Senate President. Okay. Kaya yon ang strategy, dapat ipigil yung itong impeachment para ma-appease yung mga itong incoming pro-Duterte senators. Ngunit sa nakikita natin, dahil sa mga ganyan nangyayari, umiingay na yung mga maraming grupo, yung mga maraming institution
laban dito sa decision ng Senate President na i-delay pa more yung impeachment trial na yan. So imagine, kwan pa yan, February. Pagkatapos sabi niya, June 2. Pagkatapos comes June 2, sabi naman niya, June 11. So, perpetual delaying tactics. Perpetual. Hindi naman natin alam comes sa June 11. Okay, i-delay na naman yan. Kasi nga, ang nakikita natin, beside gusto niyang maligawan yung mga bagong Duterte senators. Ikwan na lang natin, Okay, ako ay naniniwala na dalawa yung category ng mga senators natin ngayon. Una, yung mga senators na talagang naglilingkod sa bayan. Ang pinaka-paramount consideration in their decision, in their action, ay yung kabutihan ng bayan. Yan ang unang category. Ang second category, yan yung mga Duterte senators. Hindi lang sila pro-Duterte, kundi sila mismo ay Duterte senators. Ang kanilang layunin ay para sa Duterte lang, hindi sa bayan. So yan ang nakikita ko. Sabi ko nga, we are all entitled to our belief. Okay, so yan, Ngayon, going back dito kay Chis Escudero sa kanyang decision na i-delay pa more. Sa palagay ko talagang mali na. Why? Kasi ito, yung mga marami ng grupo o marami ng mga institution, like for example, yung mga schools na kumukontra doon sa pag-delay ng impeachment trial. Kaya sa nakikita ko, instead na mapaganda yung political career nitong si Chis Escudero, sigurado ako mas mapapasama. Why? Kasi una, takot siya sa mga Duterte. Pagkatapos, parang wala siyang pakialam with regard sa provision ng Philippine Constitution. Kaya, yon, sana tuloy-tuloy yan. Hindi lang sana yung mga educational institution natin ang kukontra doon sa decision ng Senate. Pati tayong mga mamayang Pilipino, dapat sa palagay ko, kontrahin natin. Dahil talagang mali yan. Okay? So, ganon yan. Kaya, ito yung logic nito, Ang Philippine Senate was created by the Philippine Constitution. Yung creation ng Philippine Senate was provided in the Philippine Constitution. Remember, the Philippine Constitution is the supreme law of the land. Dapat doon talaga yung final authority with regard sa kwan. Ngayon, in our Constitution, it provides na once may impeachment complaint nang naibigay sa kanila ng House of Representatives, the Senate must act on it. Yung mga senators must act as senator judges. Ngunit hindi yan nasusunod. So, malamang yung pagdiliyan o pagkontra ay unconstitutional. This is against the Constitution. Kaya, yun. Sana gawin nila o gawin ng Senado yung kanyang mandato na to act with that impeachment complaint. Kung
assume na sila nga ay makita nila na walang violation yung Vice President, na i-acquit nila. Ngunit kung may violation nga ito, it is their duty and obligation to na bigyan ng guilty verdict yung Vice President. That is plain and simple. Okay? Yung ginagawa mo Chase, Mr. Chase, ay hindi tayo abogado, but that is unconstitutional. Sa pagkaalam ko to, magaling ka, but then at this point, talagang naipakita mo yung kahinaan mo rin. Okay? Magaling kang magsalita, but then wala lang pala. Never na kitang iboboto from this time on in any position. Okay, so that's it. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Happy to be back.